Bakit single ka pa? O nako, tinagalan ko talaga para sa mga kapatid nating nanonood ngayon. Nako, kaway-kaway po kung kayo ay nakaka-relate dyan. Yan ang madalas na tanong na maririnig mo kapag malapit ka ng mag-30 para sa iba. Nakakainis marinig yan. Sa ilan naman, deadma lang. Pero hindi naman po magkukulang ang pagkatao mo kung wala kang love life, hindi po ba? Sa lyrics nga ng kanta ni Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger. Gaya na lamang po ng ating letter na isang certified letter sender na certified NBSB on no boyfriend since birth. Sabi niya, Dear Dimples, ako po si Martha, 31 years old. Meron akong stable job and I believe I have a unique beauty to be proud of. I guess I almost have everything maliban sa love life. Bakit po kaya ganun? Yung mga hindi ko ideal guys, sila pa ang nanliligaw sa akin. At kahit anong gawin ko, hindi naman ako nagugustuhan ng mga crush ko. Kaya hanggang ngayon, NBSB ako or no boyfriend since birth. Kung minsan tuloy, naiisip ko, tsaka ba ako? Hindi ba ako kaibig-ibig? Ano ba ang dapat kong gawin, Ate Dimples? Umaasa at nagpapasalamat, Martha ng Silang, Cavite. Martha, una, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong liham. Ano mo, maraming mga nakaka-relate sa'yo. No, Martha, naniniwala rin ako na darating din yung perfect partner para sa'yo sa iyong buhay. Pero sa ngayon, enjoy your life by loving yourself more. At para mag-share naman ng kanyang buhay, NBSB or no boyfriend since birth, kasama natin ngayon si Ellie Barrera. Good morning, Ellie! Hello, Ma'am Dimples. Good morning po. Good morning, kapatid. Ellie, ang ganda-ganda mo. Tingnan mo. Kaya kanina kasi yung letter sender natin na si Martha, sabi niya, Thank you po. Tsaka ba ako? Hindi ba ako kasi dahil wala daw siyang boyfriend? Ano masasabi mo dun? Actually, yun po talaga yung parang stereotype na kapag NBSB ka, parang siguro pangit to. Or may mali sa'yo? Parang ganon. there's something wrong with this person. Pero hindi po talaga. Kasi ako, I personally believe, pagiging NBSB, personal choice talaga yan. Oo, at iba-iba tayo ng kwento, diba? Yes okay, po. wait. Diretsahan na. You are now 28 years old? Yes po. Bakit na sa wala ka kalendaryo. pang boyfriend? Actually, there's a lot of factors po talaga kung bakit. Pero I think yung main reason ko po talaga is that syempre, ako po nung fresh grad, ako gusto ko talaga mag-build talaga muna ng career. And at the same time, to support po my family. And then now, medyo okay naman na po. I think, na-build ko na yung career na gusto ko. Nandun na ako sa level na yon. At the same time, nasusuportahan ko pa rin naman yung family ko. So, Yes. very much happy and grateful po. Oo. Ano pa yung mga pros and cons ng pagiging NBSB or no boyfriend since birth? Simulan natin sa cons. Siguro po yung cons, yung kagaya na po na nasabi natin kanina, no? Kapag nalaman nila na NBSB ka pa, usually, ang sinasabi po nila na parang, I think, miserable and lonely. Tapos parang, Ang lungkot naman ng buhay mo, parang wala ang kang lungkot kasama. naman ng buhay mo. Tapos parang, ayun nga po, there's something wrong with this person. Kasi, bakit walang nagkakagusto sa kanya? Parang initial po na iniisip nila, walang nagkakagusto sa tao na to. Parang hindi nila agad naiisip na, maybe, choice yun ng tao na yun kung Ayaw bakit. mo talaga, Ayaw mo magkaroon pala, ng or kaya wala relasyon. pa talaga. So, ayun po yung isa sa mga cons. Tapos, I think yung pinaka tumatatak po sa akin na con po niya is, habang tumatagal kang single, mas tumataas po yung standard mo. That's right. So, lalo na po ako, I'm in sales po kasi. Oo. So, marami kang nakakasalong Ang dami ko pong nami-meet, different kind of people. So, parang ako, habang tumatagal, ang dami kong nakikilala, ang daming nagiging options. Tumataas po talaga yung standard po. Oo, Ayun nagiging po. mas mapili Mas nagiging ka. mas picky po. Oo, at saka sa ganda mong yan, may talagang may choice ka talaga sa ganda mong yan, di Thank you ba? po. Kasi ako din siguro, di ba, ako makaka-relate yung mga tao na nanonood ngayon, na parang, kadalasan kasi sa atin, lalo pag pupunta ka ng family reunion, di ba lagi nila sinasabi, meron kang tita lagi magsasabi sa'yo. Totoo po. Ewan ko kung may ganun kang tita, pero marami Meron sa po. mga kapatid natin na may tita na, uy, hindi ka pa ba, bakit walang nanliligaw sa'yo? Opo. Or ano ba, tatanda ka ng matandang dalaga?
Oo, pero at the end of the day naman kasi, wala namang masama sa pagtandang dalaga. Sa Yes, totoo lang, marami akong mga truly. kilalang, mga Empowered kapatid women. natin. Yes. Babae man or lalaki yan, kung nag-choose ka talaga not to have any relationship outside of what you already have. And kadalasan ng mga kilala ko na no boyfriend since birth are really very happy with their families. Yung parang punong-puno na sila ng pagmamahal, hindi na sila naghahanap pa ng validation from other people. Yes po. So let's talk about your family. Sila ba, ano ang diskusyon nyo sa bahay? Actually po, I have po kasi sister din na NBSB. Ay, wow! Cute! Cute! It runs in the Yes, family pala. Yes Ang po. pagiging pihikan. Pero po, yung bunso namin, yung younger brother po namin, marami na siyang relationships Okay, before. Kaming dalawa ng sister, kami yung talagang no boyfriend since birth, kami talagang never pa nagkaroon ng romantic relationship. So with our family po, lagi ko nga pong sinasabi, yung family ko, most especially my parents, they played a big role po talaga in why at this certain age na kahit single pa ako po, I never felt like there's something missing in my life. Agree. Kasi ever since I was a kid po, yung parents ko, lagi nilang pinapapil sa akin yung love and appreciation and they're very supportive po. So parang their love for me overflows that I never had to look for it outside our home. Di ba tama ako, Yes no? po. Yung parang punong-puno ka na ng pagmamahal sa bahay, hindi ka na naghahanap ng Ng iba. validation Yes sa po. iba. Yes Pero may time ba na gumising yung mga magulang mo, tapos sabi nila, Ellie, ano ha, 28 ka na, baka naman gusto mo kami. Natatakot ba silang hindi sila magkaapo sa inyo? Yes po, O, ma'am. di ba ganun yan eh? Siyempre, nanay na ako. Gusto ko Opo. naman maging lola ako. Alam mo, sa totoo, when you think about it, ang magulang, hindi talaga nila concern yung ibang bagay. Ang concern nila, yung magtutuloy ng lahi Lahi. ninyo. Anong sagot mo kadalasan dyan? Natatawa ka ba? Natatawa po kasi kaming dalawa ng ate ko na-experience po yun at the same time. Oo, sabay kayo. It's a sabay po, tie. it's a tie po sa aming dalawa ng ate ko. So before po kasi, yung parents ko, talagang strict sila na pag nag-aral ka, kailangan bago ka makagraduate, kailangan pa nag-aaral ka, no boyfriend talaga. Okay. So sumunod po kami doon. Tapos nung pagka-graduate ko, parang sila na yung nagpipilit na, uy, sige mag-boyfriend ka. naman na." Mag-boyfriend ka na, parang medyo matagal na. Tanong akong cute. Ano yung closest to a romantic relationship nagkaroon ka? Ano po, nakipag-date naman po ako, ma'am. So, nakipag-date naman po ako. It's just that, Hanggang first date lang? Hindi naman. Sabi mo siguro, ay, hindi ko pala to. So, sorry na lang po sa mga nanonood na nakadate ni Ellie. Pasintabi na lang po. So, Ellie, paano mo sinasabi na, ay, uy, o nga pala, hindi ako open for a relationship? ano po, Uy, masakit sa lalaki yun. hindi po kasi most of the time, Miss Dimples, pag nakipag-date po ako, kapag may nakita na po ako na red flag, first date pa lang, umalis na talaga ako. Oh, kasi Like, kunwari, rude may- po. Rude po sa waiter. Sa waiter, ayaw mo nun. Ako rin, ayaw ko ng ganun. Kasi kung Opo. sa akin lang mabait, ay naku, dadalhin niya yan hanggang magkapamilya kayo. Yes po. Pero di ba meron ngayon how to spot a red flag? Tulungan mo naman kami. Anong pa mga red flags? Maduming kuko, di ba? Ayoko Yes rin yan. po, yes Ano po. pa? Kapag mas ano pa po sa'yo, mas vain pa sa'yo. Ah, naku, ang dami niyan dito. Huwag ka masyadong magiging sa mga nandito. Pasensya na po, sorry po. Oo, hindi. Pero okay, sandali. At this point in your life, kasi natutuwa ako sa usapan natin, gusto ko yung mga ganito. Alam mo kung bakit? I really feel na parang relationships make your life very fun, and adventurous. Yes And just po. because people are so used to having romantic relationships, akala nila yun lang ang bubuo sa pagkatao nila. Anong masasabi mo dun kay Martha na no boyfriend since birth, and how do you become happy and stay happy even without another half? Actually po, with Martha, kasi ayun nga po, being an NBSB po, iba-iba talaga eh. Iba-iba yung reasons namin kung bakit we choose to stay this way. For Martha, I think siguro yung masabi ko lang sa kanya, congratulations! And I'm proud of you kasi hindi ka nagsasettle for something less than you deserve. Ay, ganda. So, stay single, love yourself, take care of yourself. Kasi the only constant person in your life would be your own self. So, make sure na minamahal mo yung sarili mo ng tama. So, ayun. Wait mo lang, darating din yung right timing ni God. Merong perfect, God's perfect timing eh. So, ako, yun na lang yung paniniwalaan ko na I'm waiting for that. Oo, kumbaga you're keeping yourself
there for the one that truly deserves you. Yes Ito po. ang katanungan. Sa puntong to, handa na ba ang puso mo na pumasok ng relasyon? At paano ba nasasabi na, ay, ready na ako? I think I can confidently say naman po na yes, I am ready na kasi... Oh, kaway-kaway! And then, Ayun po, I think ako naman po, hindi ko naman po, I cannot speak on behalf of everyone, no? Pero I think, I personally believe po na para in any kind of relationship po, dapat meron kang strong sense of self. Dapat alam na alam mo yung mga bagay na gusto mo, yung mga boundaries mo, yung mga non-negotiables mo. And at the same time, dapat ihanda mo rin yung dapat emotionally and mentally prepared ka kasi yung relationship naman hindi lang siya kilig-kilig. agree. Magkakaroon yan for sure ng roller coaster ride of emotion. So, dapat ayun, prepared ka sa ganung bagay. Ganda, you have been raised very well, Thank you Ellie. po. At Thank kaway you sa po. iyong mga magulang na pinuno ang puso mo ng pagmamahal that it doesn't need any more validation or love from others. Napaka-importanting lesson para sa mga magulang pong nanonood ngayon para ang mga anak natin ay hindi nagsisettle sa mga bagay na hindi pa nila deserve, ay punuin natin sila ng pagmamahal. Yes, ma'am. Pagdating nga sa sakit, ang tawag dyan, di ba, prevention is always better than Than cure. cure. Kasi pag hinihil mo ang inner child mo using the love of other people, People. you're not necessarily healing yourself. You're healing another Another human being. So maraming salamat, Thank you Ellie. po. At sana pag meron ka ng boyfriend at nagkaroon ka ng karelasyon, dalhin mo naman dito. Actually, ma'am, kaya po ako pumayag para mag-guest dito kasi baka ito na ang aking time to So, ano social media accounts mo? At Ellie Bar, ELYBA, Ayan na. Ano? Diba? Merong nanonood dito. Ba't nandito ka, Kuya Mondi? Ang ating weekend buddy, busy sa studio. Oo. Walang i-feature dito, weekend buddy. Oo. Okay. Ready ka na ba para sa... CJ! Okay, mga kapatid. Alam nyo naman po, parte ng pamilya natin dito sa Good Morning Kapatid, hindi lamang ang mga on-cam talents, kundi ang ating mga producers also. Ang nakita nyo po kanina ay ang ating weekend buddy na si Kuya Mondi. Oo. Hi, Sir Search Mondi. number 1. Alam mo na, next week may mga special tayo. Ha? Abangan nyo, baka yan ang maganap. Oo. Tapos, nandito rin syempre si CJ, pero si CJ, baka hindi pasok. Kasi, ano siya? Hindi. Gummy worm daw kasi si CJ. Ayan, mas Lason. malambot pa sa'yo. Ay, sabi ni Lason. Ellie, lason. Lason. Sabi ni Ellie. Oo. Hindi naman. Para kay Ellie lang, hindi kayo pasok. Pareho kasi kayo ng gusto sa buhay. Oo. Ellie, maraming salamat. Thank you It's so been much, fun ma'am. having you here and I hope that you come back at malay mo, magkaroon tayo dito ng feature na matchmaking. Oh! Sabi. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.